August 28 morning. Murah tuh paling ya. Tahu nggak sih? Dirasi. Wah, mainan. Tahu nggak? Dirasi. Pilipino, wika pagpapalaya. Sa ating minamahal na Pangulo ng Paaralan, Dr. Nele G. Suwan, sa ating buting punong guro, Ginoong Arnold B. Tabala, mga kapwang guro, mga minamahal kung mga magulang, mga mag-aaral, mga bisita, mga hurado, at sa inyong lahat, isang maganda at mapagpalang umaga. Sa pagdating ng buwan ng Agosto, ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika sa taong ito. Ang paaralang NGS, International College of Social Arts and Skills Incorporated, ng Gipos ay nakiisa sa buong bansa ay pinagdiriwang ang buwan ng wika na may timang Pilipino Wikang Mapagpalaya. Sa pagsimula ng ating programa, ang mga mag-like ay nangyayahang tumayo para sa panalangin by multimedia at susundan po ito ng pag-awit ng lupang hinirang by multimedia. I'm so glad, my Lord, I can see you in all the lovely I see you, Lord. Magsiupo. Salamat. Sa ngalan ng ating President ng Paaralan, Dr. Nele Suwan, sa ating mga minamahal na guro, mga magulang, mga mag-aaral, mga bisita, higit sa lahat, ang punong murado, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa taong ito, ayon sa komunikasyon ng wikang Pilipino, ang tema ng buwan ng wika ngayon, ika-28 ng Agosto, 2024 ay Pilipino Wikang Mapagpalaya. Hindi nalingid sa ating kaalaman na sa tuwing buwan ng Agosto ay ipagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa bilang pagulita sa ating kasaysayan at pagpapahalaga sa ating naging karanasan at kabayanihan ng ating mga ninuno upang ang wikang Pilipino mayon sa batas. Bilang pambansang wika ng Pilipinas, ang wika ng Pilipinas ay laging kaaktiban ng ating kasaysayan. Ito ay isang salin sa tagumpay at katiguan ng ating mga ninuno. Ang pagkakaroon ng iba't ibang bansa ay naging sanhi na hindi pagkakaunawaan at kawalan ng pagkakaisa. Kung kaya buwan din ito ay lagi natin ginugunita ang kadakilaan na nagawa ng ating Pangulong Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa na siyang nagtunan ng gawain ang magkaroon isang wikang pambansa ang ating bansang Pilipinas. Itinanglan niya ang suriin ang wikang pambansa at o tinatawag ngayon ng komunikasyon sa wikang Pilipino. Binubuo ng pinatawa ng ibang mga rehiyon, mga disiplina, magsasagawa at mag-uugnay na magtataguyod ng mga pananaliksik para sa pagpaunlad, pagpalagana at pagpanatili sa Pilipino. At nagiging mas makaunlad at mabigyan natin ang pagpalaga ating sariling wika. Dapat
nating mahalin ang wikang Pilipino sapagkat ito ang daan patungo sa ating pag-unlad bilang makaisang bansa. Salamat po. Maraming Good morning, everyone. My task this morning is to read to you the annual of judges. Our first judge graduated last year, 1990 to 1991 at SMC Pagadian City with a bachelor degree of BEA, major in mathematics. She is first day of service in Department of Education in the year 1996 February 8. 29 years in service as elementary teacher to this present. She presently an elementary school and she enrolled and have 4 children and 1 grandson and 1 granddaughter. Please help me welcome our first judge, Luzmita Bacarisa. Good morning! Mayang adlaw. Magandang umaga. Ilang isang punumurado ay binibigyan niyo ng karapatan para ipahayag sa inyo, ibigay sa inyo kung ano man ang dapat ibigay sa mga kandidata o kandidata. Daloy ng paligsahan, production number or ethnic tribal attire, tanghal tula, grade 11 and grade 12, homes and TVL, Youth TVL, manong design, isahan awit, sports attire, dalawang awit, Baron and Filipiniana, katutubong sayaw. Ito po ang lahat ng ating mga tinitingnan. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mga percent ng mga kandidata. Sa female production number, bearing 30%, stage presence 30%, projection and delivery 20%, overall impact 20% with a total of 100%. Sa male production number, bearing 30%, stage present 30%, projection and delivery 20%, overall impact 20% with a total of 100%. Ngayon sa pamantayan sa tanghal tula, nilalaman ang interpretasyon 40%, kaangkupan sa tema 20%, pagbigkas 20%, paraan ng paglalahad 20%, kabuang puntos ng 100%. Ngayon, ito tayo sa male sports attire. Figure 30%, sports identity with a 20%, sa boys appearing 40%, overall impact 10% with a total of 100%. Sa female sports attire, meron tayong figure 30%, sports identity 20%, points and bearing with a 40%, overall impact 10% with a total of 100%. Ngayon dito po tayo sa pamantayan sa isahang awit. Kalidad ng
boses mo. Hindi yung mataas at mababa katantaman lang. 40%. Mastery, pagsasaulo at timing. Meron tayong 20%. Tono at bigkas. Meron tayong 20%. Interpretasyon at expression, 20%. Kabuuan puntos ng 100%. Ngayon, dito po tayo sa pamantayan sa dalawang awit. Tamri, meron tayong 25%. Tiempo, meron tayong 25%. Interpretasyon at expression, 25%. Kalinawan, 25%. At meron tayong 100%. Ngayon, sa barong attire, mayroon tayong design feeling with 20%, stage deportment, 30%, boys and bearing, 40%, overall impact may 10% with a 100%. Sa Filipinian attire, meron tayong design feeling with a 20%, stage deportment, 30%, poised and bearing with a 40%, overall impact 10% with a total of 100%. Ngayon dito po tayo sa pamantayan sa katutubong sayaw. Pagkabisa ng mga galaw, mayroong 30%, 30%, pagkabuo at ayos ng sayaw, 25%, kasanayang pang-tekniko, 25%, kasubukan, 20% with a 100%. Ngayon, dito po tayo sa final question and answer. Makikita natin dito kung sino ang dapat natin itanghal. Sino ang queen o sino ang king. With uncounted 40%, stage presence 20%, projection and delivery 30%, overall impact 10% with a total of 100%. Sa male question and answer, hindi natin tinitingnan dito kung sino yung guwapo, sino yung matangkad, magandang katawan. Ang tinitingnan natin dito yung ano ba ang kakayahan nila. So when content with 40%, stage presence with a 20%, projection and delivery 30%, overall impact 10% with a total of 100%. Yun lamang po, yung isagurado. Kami po ay nagbibigay pasalamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Salamat. Kaya ating salubungin na mga palakpak ang ating punong murado sa ating patimpalak sa umagang ito. Ang ating inabangan ng lahat ang paglabas ng ating mga nagagandahang mga binibini at mga ginoo. Excited ka mga tanan? Okay, ready na? Okay. First is production number of Lagandiwa at Lagambini 2024. My name is Christopher Batampen, 15. My name is Ivan Ganyas Gaspar, 17. Representing your 11. Iglesia Loma is 16.
kumilos sa komunidad. Ulitin ko. Kung ikaw ay mananalo ngayong araw, paano mo gagamitin ang iyong boses para makatulong sa komunidad? Maraming salamat sa iyong napakagandang tanong, Ginoo. Hindi man ako sigurado na ako ang mananalo sa labanang ito, pero kung ako ang papalagi na ako ang mananalo, gagamitin ko ang aking boses para matulungan ang mga kabataan at ang aking kapwa-tao. At yun lang po ang aking sagot. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Binibini. Ayun naman. Okay, ready makinig. Paano mo bibigyan kahulugan ang tagumpay? Uulitin ko. Paano mo bibigyan kahulugan ang tagumpay? Maraming salamat po sa inyong pagkakandang katanungan ito. Sa aking sariling pananaw, ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo o ano bang bagay na napagdaanan o napagtagumpayan na. Ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay paano mo ibuhos ang lahat ng iyong kakayahan upang may manalo ang laban ito. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Contestant number 4. Tagumpay. Sa iyong palagay, paano magagamit ang tunay na pagkakantay-bantay sa ating lipunan? Uulitin ko. Sa iyong palagay, paano magagamit ang tunay na pagkakantay-bantay sa ating lipunan? Maraming salamat sa napakagandang tanong. Ang tunay na kapantay-bantay ng ating lipunan ay isang hangarin ng ating lipunan. Mahalin ang kaligtasan kung pabayaan natin na tayo ay apihin. Paunlarin ang edukasyon, pagpalaganap ng kabutihan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Binibini, sa iyong napakagandang sagot. Okay, Ginoo. Ano ang pinakamalagang katangian ng isang leader na dapat tularan ng iba? Okay, ulitin ko. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang leader na dapat tularan ng iba? Salamat sa magandang tanong, sir. Dapat ang isang pinuno ay may kagayang gumawa ng plano. Ang isang matalinong pinuno ay hindi tumitigil sa kanyang pag-aaral upang mapalawak ang kanyang kaalaman at talento nang sa ngayon may bahagi niya ito sa kanyang mga tauhan upang ang talino ang pinamahalagang sandalan ng isang galing na pinuno. Sir. Okay, maraming salamat. Now we call contestant number 6 for water for question. Narito ang iyong tanong. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa? Uulitin ko. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa? Maraming salamat sa magandang tanong nito. Bilang isang mag-aaral at kasapi sa pamilya ng lipunan, napakahalaga ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kapwa para magkaroon ng maayos at mapayapan na magkaunawa ang mamamayan. Ang pagmamalasakit ay magiging daan upang magkaroon ng pagkakaisa tungo sa pagunlad ng ating bayan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Binibini, contestant number 6. Okay, narito ang iyong katanungan. Ano ang payo mo sa mga kabataan
salamat po sa magandang katanungan, Ginoong tagapagtanong. Ang may papayo ko lamang po sa mga kabataang nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay ay huwag kayong sumuko, huwag kayong matakot na sumubok. Lagi niyong tandaan na may mga tao na makakalasakit sa inyo, nag-aalala sa kaligtasan ninyo. Ganda ay Maraming salamat, mga binibining at Ginoo sa iyong napakaganda mga katanungan. Request
Thank you.